Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. At nagpapasalamat na may kagalakan sa aking puso dahil ang Diyos po ay tunay nga po na bagamat marami tayong pinagdaanan mga kapatid ay muli ay tayo sa araw na ito ay tinipon niya at may gawain tayo. Halos 2 weeks po tayo walang gawain at nung mga nakaraan nga ay talagang grabe yung mga pagbubulay-bulay, mga bagay na pinagdaanan. Ngunit sa kabila ng mga lahat ng yun, mga bagay na yung mga kapatid, alam ko na ang Diyos ang nagtagumpay po sa ating buhay. At sa umagang ito, nais ko po na magpatotoo, magbahagi po ng patotoo mga kapatid na di ko alam kung saan ko umpisa kasi matagal yung ano po mga kapatid. Yung nangyari 2 weeks po at tila ba yung mga bagay-bagay na naranasan ay hindi ko na madetalye ng husto dahil medyo mahaba na yon nangyari. Pero umpisahan ko po siguro nung bago po bumagyo mga kapatid at yun na nga po ay ako po ay tumayo, nagbahagi ng salita ng Panginoon sa Bible study. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siya po yung nagbigay ng inspirasyon. Bagamat meron po akong pinagdadaanan nung week na yon, at yun nga po ay lumapit nga ako sa ating kapatid, Ryan, may kinento ako kay Papa, kinonsulta ko, at maraming mga bagay na pinagdadaanan nung week na yon. Ngunit nung pagpunta ko kay Ryan ay siya ay nagbigay na, kasi parang feeling ko noon po mga kapatid ay para bagang nahihirapan akong mag-prepare dahil mayroong pinagdadaanan. Ngunit sabi ng ating kapatid sa akin ay yung mga bagay na nangyayari yun ay yung pa nga ang magiging rason para magkaroon tuloy ng inspirasyon mga pangaral. At salamat sa Panginoon dahil yung week na yon ay ginamit rin po yung mga awitin na inawit ng ating mga kapatid, yung panatag sa kayon siya ay laging nariyan dahil napakabigat po nung pinagdadaanan ko. Kung inyo po malalaman ay siguro ay may mga iba na tayong mga kapatid dito nakakaalam ng mga bagay na yon. At salamat sa Panginoon dahil siya yung nagbigay sa akin ng kalakasan. Sabi nga po dun sa awitin, kasama natin ang Diyos at alam ko na ang Diyos ay palaging nariyan. At nung week na nga yun mga kapatid, ay yun pala ay nagkaroon ako ng panaginip. Sabi ko nga po, nung pangaral ay na-share ko po mga kapatid yung patungkol dun sa mga ahas na hinahabol kami ni Sister Ilay. Na habang naglalakad kami, may mga ahas na umahabol sa amin. Na nung mabagal kami naglalakad, nakasunod. Tapos hanggang sa tumatakbo na kami. Mabilis na rin yung mga ahas. At pagdating po nung merong parang tila baga tubig, ay meron kami, sabi ko doon mga kapatid, meron akong nasakyan na di ko maunawaan kung bangka o ano pa man yung mga kapatid. Habang nakasakay kami doon, nandun pa rin yung mga ahas. Hinahabol pa rin kami. At hanggang sa, yung tila baga mabilis na yun yung parang nagte-teleport na yung sinasakyan namin. At salamat sa Panginoon dahil doon sa panaginip ko, hanggang sa maputol yan ay hindi po kami nahabol nung ahas. At nung mga bagay na yun mga kapatid, nung bumagyo, nandoon na, nagkaroon na sabi ko, ito pala yun yung panaginip ko. Dahil nung bumagyo po mga kapatid, nangyari po ay malakas na yung ulan, gabi ho. Tumataas na yung tubig po doon sa Nabuat, doon sa karinderya namin. At habang tumataas yung tubig doon sa karinderya namin, mataas na hanggang dito na, meron pa rin mga customer gusto pumasok, kumain. At habang tumataas na talaga yung tubig, nag-evacuate kami. Sabi ko kay Sister Ilay, saka sa magulang niya, mag-evacuate na tayo, tumigil na kayo sa pagtinda. Kasi nandyan na yung tubig, mataas na. At yung mga tao, ayaw pa rin lumabas hanggang sa meron pong kumakain, abot na dito yung tubig. Panay nga yung mga masaya pa, mga nagsiselfie pa doon kahit mataas na yung tubig. At nangyari po mga kapatid, tumaas yung tubig hanggang doon po sa loob ng karinderya namin, abot po dito yung tubig. At isinalba namin yung mga gamit namin, isa-isa. At salamat po sa Panginoon dahil binigyan ako ng wisdom niya nung mga panahon na yon, yung mga bagay na kailangan namin isalba at itaas
ay naitaas. At doon nga po, sa pagkakataon doon mga kapatid, ay nakuha ko yung Bible ko doon at isinafety ko doon sa taas para may sinabitan ako yung pinakamataas doon po mga kapatid, parang beam na kahoy. Doon ko sinabit. At habang sinasabit ko po mga kapatid yon, naisip ko yung isang Bible ni Sister Eli doon sa bahay. Sabi ko, ay, nako, yung isang Bible doon sa La Purisima, hindi namin yung maisisave kasi mataas na dito. Hindi namin makukuha, sabi ko. Doon na mga kapatid, basta yung sa lahat ng mga bagay ko na doon, yung sinipti ko yung Bible kasi yun importante sa atin mga kapatid, yung salita ng Diyos. At naroon na nga mga kapatid, mga ilang araw, nandoon yung baha. At habang nung baha po ay mataas na, umuulan, malakas, napunta kami doon sa gasolinahan sa harap po, sa GT. Doon ko po pinarking yung motor ko. At yung motor ko hanggang upuan rin naabot po ng tubig kahit nandun na sa GT mataas. At yung mga gamit namin, yung freezer namin na bagong kuha namin hulugan sa home credit. Sabi ko nga, ilang araw pa lang yun. Ilang araw pa lang. At yun, itinaas namin doon sa mga lamesa namin doon, mga kapatid. Meron kami papag. At sa madaling salita, mga kapatid, lahat ng mga gamit namin doon sa karinderya namin ay na-save namin, na-isalba. Kung meron man mga naianod, ay nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil yung mga naanod doon, yung mga yung pinoproblema namin ni Sister Eli, na palagi namin tinitingnan, na yung meron doon Santo Niño, na naka-display doon sa namin, sa eskaparate, at doon sa kabila, Buddha. Na dinatnan namin doon mga kapatid, nandun na yon. At salamat kami sa Baguio dahil yung mga bagay-bagay doon na pinoproblema namin ni Sister Eli, iniisip namin kung paano namin maaalis kasi pag inalis namin yon, ma-open yung mga yung mga tendera, yung nanay ni Sister Eli, yung mga kasama namin doon. Maging yung may-ari nung inuupahan namin, dahil sa kanya yon, ma-open yon. Kaya pinoproblema namin dahil maski yung mga pintuan doon po mga kapatid, yung mga pader doon sa kwarto, ay meron po mga yung mga litrato, mga imahe. At sabi nga na namin na may bahay, nung matapos na yung bagyo, yung baha, mga kapatid, mabuti rin at may masama at mabuti na nangyari sa atin dahil nung pinoproblema natin paano natin mga alisin, nung pagbaha, inanod po mga kapatid. At no yung mga imahe po nung mabaha, naabot yon, yung mga picture po doon na naka-laminate pa nga po mga kapatid, ay nung naglinis kami ni Sister Eli, isa-isa diyang pinasimplihan dahil wala doon yung mga kasama namin, nandun kami sa loob, naglilinis, abot dito yung tubig, isa-isa niya pong tinapon. At salamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ang may gawa. Sabi ko nga sa ating kapatid na tila baga new beginning tayo ngayon dito sa karinderya na totally tayo yung nagmamanage na at naalis yung mga pinoproblema natin, iniisip natin. At salamat sa Panginoon. At nung mga araw nga po mga kapatid, nung baha, ay nandun po kami sa gasolinahan lang. Pag umuulan po, kasi hindi na naman po maiwan yung mga gamit na inahanap ko sana ng sabi ko kay Sister Eli ng mararakitan na second floor, pero maski man siya, ayaw niya kasi siksikan na po maraming mga tao. Yung mga tao po doon sa second floor doon po sa Nabwa. At maski man po yung tubig, nawalan po ng inumin doon, pagkain, pero salamat po sa biyaya ng Panginoon kasi doon sa gasolinahan po, na pagka umaga po, nakita ko meron 1 galon ng mineral. Hiniram ko muna, kinuha ko na malaking galon po. At yung tubig naman po na pinangluluto namin, huhugas namin, ay yung gasolinahan, meron pong malaking tangke, puno yun, yung tangke nila. Kaya hanggang po sa matapos yung baha, yung maalis po yung baha, ay meron kaming supply ng tubig. At nung bumababa po yung kailangan namin ng inumin na nung mga ilang araw kasi naubos na yung tubig po, mga kapatid, ay nakakukuha na po kami doon sa Nawasa, yung mga may bahay na may host, at doon lang po kami nakikihingi ng tubig na inumin. At ganun po yung naging kalagayan namin doon sa Nabwa po. At nung mga araw nga po, sumunod na araw po talaga ng baha, ay
ayun, na wala kaming communication, hindi nakakapaabot hanggang sa mga ilang araw si Benjo ay nag-post, hinahanap na kami, nag-post na po sa Facebook. At maski may yung mga pinsan namin sa Maynila, sa ibang lugar, ay nag-aalala. Kasi wala pong communication, lobat po yung cellphone at hindi pa po ako makapag-charge. At ang nangyari po, mga kapatid, ay hindi nila alam nung unang araw pa lang, kahit mataas na yung tubig, abot dito, yung mga kasama namin doon, si Sister Eli, kami, nagtitinda na kami ng mga ulam doon. Na sa biyaya po ng Panginoon, dahil yung freezer po na naitaas namin, na safety namin, doon puno po ng yelo, at sa loob po ng halos lampas pong 1 week, malamig po yung mga yung karne, yung mga ulam namin doon na na-safety habang nung magbagyo na, sabi ko, ligpit na yan. Iniligpit nila plastic, nilagay po doon sa freezer. Kaya sa biyaya po ng Panginoon ay hindi kami pinabayaan, hindi po kami nagutom. At sa tutuusin po mga kapatid ay ipinush rin ng mga kasama ko doon sa gasolinahan at nila Sister Eli na magtinda dahil marami pong na-stranded na mga sasakyan. At naaawa sila na walang pagkain yung mga tao doon. Kaya pinush po nila na magtinda, nagluto pa rin ho sila. At ng mga araw na yun, mga kapatid, ay lumipas. Natagalan kami nakauwi dito sa La Purisima. Ang isip po namin, mga kapatid, lahat na po ng gamit namin, wala na. Hindi na po, lahat nalubog. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon. Unang-una po, pagpasok po namin ni Sister Eli doon sa bahay namin, ay ang hirap ng buksan kasi nakaharang na yung upuan. Yung mga salaset. At pagbukas ko, prineras ako pang binuksan, mga kapatid. At pagpasok po namin doon sa kwarto, una ko pong nakita agad yung Bible po ni Sister Eli nandun po sa lamesa. Yung lamesa na nilalagyan niya po, parang hindi po nagalaw. At yung Bible po, pagbuklat ko, sabi ko, himala to. Na lahat ng gamit natin dito, basa, lahat nalubog. Pero itong Bible, tuyong-tuyo. Hindi po na mga kapatid. At salamat po sa Panginoon dahil sabi ko kay Sister Eli, sa lahat na nangyari sa atin, pagsubok, mga problema, mga suliranin, mga pinagdadaanan, hirap sa paglinis, hirap kung paano makaka-recover, hirap sa pag-iisip. Sabi ko, ang Diyos ay may hawak sa ating buhay. Na maski man itong Bible na iniisip ko, hindi ko maisasalba, ang Diyos po ang nag-iingat. Kaya salamat po sa Panginoon dahil bagamat nalubog lahat ng gamit namin, sabi ko, lahat ng ito kaya itong ibalik ng Panginoon. Pwede nitong ibalik niya ng doble, triple, at lahat ng bagay na tayo'y nawala ay pwedeng ibalik. Naalala ko nga noong 2016, sabi ko sa aking may bahay, noong 2016, nung magbagyo, habang nandun kami sa camp meeting, pauwi, sila Sister Eli dito, yung mga naiwan po ay binagyo. At nung bagyo na po yun, 2016, yung tinitirhan namin sa Santa Lucia, mga kapatid, nung bumagyo ay totally nilipad yun. Inanod po. Lahat ng gamit namin wala doon na isalba, mga kapatid. Noong 2016, ang naisalba lang ni Sister Eli Long yung laptop ko na ginagamit sa pagtrabaho dahil kinuha niya doon sa bahay, pumunta siya doon sa bahay ng kanyang tiyahin para doon magpalipas ng bagyo. At noong 2016, sabi ko, wala tayong natira kahit anong gamit. At pagkalipas pa ng ilang gabi, noong 2016, nanakaw pa yung motor namin. At sabi ko sa akin may bahay, lahat ng yon pinalitan ng Panginoon, doble. Yung motor ko dati na SYM na puti, ngayon branded na, Honda na. Nagpapasalamat ako po sa Panginoon. Sabi ko nga, kaya lahat ng mga bagay nito kaya nang doblehin at kaya tayong ibangon niya muli. At nagpapasalamat kami dahil sabi ko, ito'y milagro, ang kamay ng Diyos ang may hawak sa ating buhay. Na sa lahat ng pinagdaanan natin, yung Bible, pag uwi natin, unang pagbuklat ko agad tuyong-tuyo. At sa Diyos lamang po, mga kapatid, ibinabalik ko ang papurit, pasasalamat, bagamat marami tayong mga gamit na nalubog sa baha, ngunit ang Diyos po ang may hawak sa ating buhay, kaya niya pong ipalitan ito ng doble sa ating buhay. Katulad po ni Noah, ni Job, mga kapatid, nawala sa kanya lahat ng bagay, ibinalik ng Diyos ng doble. At sabi ko nga,
Katulad noong 2016, parang excited ulit ako na ano kaya ipapalit ng Panginoon. Ano yung ibibigay niya na bago. At salamat po sa Panginoon. Ang oras po ay hindi magpapahintulot at alam ko lahat tayo ay may pinagdaanan, may patotoo at pasasalamat sa Panginoon. Sa Diyos ko lamang po ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat po.